mula sa pagkabulag tungo sa tunay na pagkakita. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, airman, sailors, marines, police, coast guard, firefighter, jail officer, at lahat ng nasa serbisyo, mga retirado, at sa inyong mga pamilya. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Sunday, March 15, 2026, ng ika-4 na linggo ng Kwaresma. Isa sa pinakamalaking problema sa buhay ay hindi ang physical na pagkabulag, kundi spiritual na pagkabulag. Maaaring malinaw ang ating mga mata, ngunit hindi pa rin natin makikita ang tunay na mahalaga, ang katotohanan, kabutihan, katarungan, at presensya ng Diyos sa ating buhay. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nag-aanyaya sa atin na buksan ang ating mga mata at puso upang makita natin ang buhay sa paraang nakikita ng Diyos. Sa ating unang pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel, chapter 16, verses 1, 6 to 7, and 10 to 13, inutusan si Samuel na pumili ng susunod na hari ng Israel. Nang makita niya ang mga matatangkad at kahanga-hangang mga anak ni Jesse, agad niyang iniisip na isa sa kanila ang pinili ng Diyos. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Madalas tayong humusga batay sa ranggo, reputasyon, lakas, o katanyagan. Ngunit ang Diyos ay tumitingin sa mas malalim, sa katapatan ng puso, sa intensyon ng tao, at sa tunay na karakter. Kaya si David, ang pinakabata at hindi gaanong kahanga-hanga sa panlabas, ang pinili ng Diyos. Ipinapaalala nito sa atin na iba ang paraan ng Diyos sa pagtingin sa tao kaysa paraan ng mundo. Sa ating ikalawang pagbasa, mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 5, verses 8 to 14, sinabi ni San Pablo, dati kayo ay kadiliman, ngunit ngayon kayo ay liwanag sa Panginoon. Ang pamumuhay sa liwanag ay nangangahulugang nakikita natin ang buhay sa liwanag ng katotohanan, kabutihan at katarungan. Ang kadiliman naman ay kapag ang tao ay ginagabayan ng kasinungalingan, galit, sariling interes o maling impormasyon. Sa panahon ngayon, maraming tao ang nabubuhay sa ganitong kadiliman nang hindi nila namamalayan, lalo na sa mundo ng social media, kung saan mabilis kumalat ang maling balita, chismis, at propaganda. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 9, verses 1 to 41, pinagaling na Jesus ang isang lalaking bulag mula pagkabata. Nang makita niya si Jesus, hindi lamang ang kanyang mga mata ang nabuksan din ang kanyang pananampalataya. Nakilala niya na si Jesus ang isinugo ng Diyos. Nakakagulat na ang mga Pariseo na malinaw naman ang kanilang mga mata, ang siyang espiritual na bulag. Nakita na nila ang himala, ngunit ayaw pa rin nilang maniwala dahil sarado ang kanilang puso. Ito ang tunay na panganib ng espiritual na pagkabulag. Kapag ang pagmamataas, galit, o kinikilingan ay pumipigil sa atin na makita ang katotohanan. Ano naman ang espiritual na pagkabulag sa ating panahon? Nakikita natin ito sa ating araw-araw na buhay. Halimbawa, sa politika, may mga taong sumusuporta sa leader hindi dahil sa katotohanan o integridad, kundi dahil sa bulag na katapatan o personal na interes. Sa social media, maraming tao ang agad naniniwala at nagpapakalat ng fake news
o maling impormasyon nang hindi mo na sinusuri kung ito ba ay totoo. Sa pang-araw-araw na pakikitungo, minsan hinuhusgahan natin ang iba batay sa chismes, reputasyon, o label sa lipunan. Kapag ang galit, pride, o kinikilingan ang namamayani sa atin, nawawala ang malinaw na pagtingin sa katotohanan. Ano ang gustong ipakita ng Diyos sa atin? Gusto ng Diyos na makita natin ang tatlong bagay. Una, ang katotohanan. Hindi lamang kung ano ang popular, kundi kung ano ang tama. Ikalawa, ang dignidad ng bawat tao. Hindi bilang kaaway, kundi bilang kapatid. Ikatlo, ang presensya ng Diyos sa ating buhay, kahit sa gitna ng kahirapan at pagsubok. Kapag ganito ang ating pananaw, nagiging mas malinaw ang direksyon ng ating buhay. Ngunit, ano naman ang humahadlang sa ating pagkakita? Tatlong bagay ang madalas nagiging sanhi ng ating spiritual blindness. Una, pagmamataas. Kapag iniisip natin, alam na natin ang lahat, tumitigil tayong makinig at matuto. Ikalawa, galit at kinikilingan. Kapag ang emosyon ang namamayani, hindi na natin nakikita ang kabuuang katotohanan. Ikatlo, ingay at maling impormasyon. Napakaraming boses ngayon, lalo na sa social media, na maaring magpalabo sa ating pag-unawa. At papaano naman natin malampasan ang spiritual blindness? Una, hanapin ang katotohanan ng may pasensya. Huwag agad maniwala sa lahat ng nababasa o napapanood. Ikalawa, makinig sa salita ng Diyos. Ang Ebanghelyo ang nagbibigay ng tamang pananaw sa buhay. Ikatlo, magiging mapagpakumbaba. Ang pusong mapagpakumbaba ay bukas sa pagwawasto at paglago. Ikaapat, hilingin kay Kristo na gabayan ang ating paningin kung paanong binuksan niya ang mga mata ng bulag. Kaya rin niyang buksan ang ating puso. Para sa mga nasa serbisyo, mahalaga ang malinaw na pagtingin at tamang paghusga. Ngunit ang tunay na lakas ng loob at katatagan ng isip ay nanggagaling kapag ang ating pananaw ay ginagabayan ng Diyos. Kapag binuksan ni Kristo ang ating mga mata, nagbabago ang ating pagtingin sa buhay. Nakikita natin ang katotohanan sa halip na kasinungalingan, ang pagkakabatiran sa halip na galit, ang pag-asa sa halip na takot. At kapag malinaw ang ating paningin sa Diyos, nagiging mga tao tayo ng liwanag, mga taong nagdadala ng katotohanan, kapayapaan at pag-asa sa mundong madalas nalilito sa kadiliman. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.